Good morning po sa inyo mga kapatid. JDB uli ang inyong abang lingkod. Pag-usapan natin ngayon ito pong um, si Ombudsman Samuel Martires na appointed po ni Duterte. So, sabi niya ho, kaya nga raw po yung confidential fund. Kaya nga confidential yan, 'di ba? Ito'y nakuha po natin sa post yan ni Jason Sa. Sabi diyan, the Ombudsman Justice Samuel Martires told Quadcom on the 19th of the 19th Congress in no uncertain terms. Kaya nga confidential 'yan dahil walang resibo. Hindi na confidential 'yan kapag hinanapan ninyo ng resibo. Ganun lang kasimple 'yan. Then the ombudsman is a constitutional body. Ibig sabihin, ang ombudsman po, office, I'd like to correct this, the office of the ombudsman is a constitutional body. Okay? Ngayon, si ombudsman po ay political appointee. Ang kanyang appointing authority ay si dating Pangulong Digong. Okay? Ngayon, I totally disagree dun po sa sinabi niya rito na kaya nga confidential yan. Kapag hinanapan mo ng resibo, hindi na confidential yan. Kapag hinanapan ninyo ng resibo, ganun lang daw kasimple. Alam nyo, unang-una, hindi naman po bobo ang naglabas po ng ah, patakaran para diyan po o naglabas ng basihan para po sa pagbibigay ng confidential funds. Isa pa, ang confidential funds po ay subject sa full audit. Ibig sabihin, kinakailangan po itong repasuhing maigi o busisiing maigi. Isa pa, meron po tayong ah, sinasabi sa Constitution yung tungkol po roon sa full disclosure. Kasi nga subject 'yan, yung mga disbursement po sinasabi roon ay subject po ito ng public scrutiny. Okay? At tandaan nyo, matanong ko po sa inyo ngayon, kailan po ba natin malalaman kung ang isang abogado ay nagsisinungaling? Sige nga, kailan po natin malalaman kung ang isang abogado ay nagsisinungaling, pinagloloko tayo? The moment they open their mouth. Right? Kasi habang nakasara mga bibig niyan, nag-iisip yan kung papaano makabuo ng argumento. Okay? So, ito pong confidential fund na subject ng full audit, dahil sabi ng Constitution, yung mga disbursement, kinakailangan po ito ay subject din. No, open ito for public scrutiny. Isa pa, may batas nung panahon ni Digong na pinirmahan yung pong full disclosure bill, 'di ba? Yung transparency. Oh. So hindi po applicable at hindi rin po kasi talaga dapat man lang pumasok sa isipan ng isang dating Associate Justice ng Korte Suprema bago ma-appoint para maging ombudsman ng 7 taon na supposedly independent, at pagiging independent po ay pagiging malaya po ng kanyang kalooban mula po sa utang na loob ng mga ng appointing authority niya. Okay? Kapag hindi po applicable ang pagkuha ng o ang pag-i-issue ng official receipt, kailangan po rin nila para sa liquidation, sa auditing, ang paper trail. 'Di ba? So yung mga acknowledgement receipts, oh, yun po ang kinakailangan. At yun nga yung sinubmit nila sa COA na kung saan nung sinuri po ng Kongreso, Diyos ko po, 'di ba? Unbelievable yung mga laman. Na merong Mary Grace Piatos, Fernando Tacos, 'di ba? Kaya po malaki rin ang offer. 1 million na ang inabot na ginawa ng mga ng Young Guns ng Kongreso kasi po na-check na pala yan sa NSA na wala pong taong may pangalan na Mary Grace Piatos. Okay, maraming salamat po sa inyo, Fin Yamashiro. Yan, God bless po sa inyong. Yan, thank you sa pamasko.
Okay? So, mali ho yung sinasabi dito ng ating ombudsman. At ito ho nakakabahala. Kung nagagawa nila tayong gagugaguhin sa kanilang mga logic and they appear to be believable kasi sila po ay abogado, 'di ba? Kaya sinasabi ko sa inyo palagi, hindi po akma palagi ay tatanong ninyo na abogado ka ba para i-interpret mo ang batas? Hindi po kailangan. Ang sabi po ng Korte Suprema nga diyan, hindi Korte Suprema Latin, actually it's a legal maxim na nakalagay roon kapag ka malinaw ang titik ng batas, hindi kailangang i-interpret kasi madaling intindihin. Ang ini-interpret yung magulo. Okay, yung magulo parang sila Sara. Yun lang po kinakailangan ng interpretation. Okay? So, kapag confidential fund po at ang dahilan ay hindi na kailangang hingian ng resibo at hindi na rin ba kailangang hingian ng anumang katibayan kung saan ito nagamit, palagay ko ho, tama po si Franz Castro na i-abolish ang lahat ng confidential funds kung yan ang dahilan. 'Di ba? Kasi prone ito sa nakawan. Kaya ba ang Davao City noon, 'di ba, nare-red flag sila dahil yung mga regular funds hindi nila halos ginagalaw. Pero ang nakakana nila ang laki-laki ng kanilang confidential funds. Bakit? Alin ba ang ginagamit sa pagsisilbi sa taong bayan? Ito bang mga infrastructure projects, yung mga pondo para diyan o itong pondo para sa paniniktik, para sa pagsusulong, pagme-maintain ng peace and order, 'di ba? Maliwanag naman po mga kababayan. Kailangan nilang galawin ang mga pondo para sa infra sa DPWH. Kaya yata hindi tumitigil ang epekto ng baha sa kanila. 'Di ba? Dahil confidential lang palagi. Yun pala ang dahilan lang, walang resibo. So certification, I hereby certified. We use the money for the blah blah peace and order. Yun lang, 'di ba? Pagka chinek na, hindi na wala kang makikitang katibayan. Wala kang makikitang talaga bang may taong binayaran nito o talaga ito napunta lang sa bulsa ng mga politiko, 'di ba? So kung ganoon po ang titignan dito, ang gagamiting dahilan ay yung logic nito ni Martires, palagay ko ho, dapat na po talagang tanggalin na ang confidential funds. Maski sa tanggapan ng Pangulo, lahat ng confidential funds, tanggalin na. And after all, meron naman tayong National Coordinating, di ba? And Intelligence Agency, yung NICA. Oh, di doon na mag-focus, doon na yung training ng lahat ng mga tao na kailangan sa paniniktik, di ba? And then yung NICA, oh, 'di ba? Kapag ka merong sablay, merong leche-leche nangyari diyan, yan nika po ang mapapanagot, 'di ba? At least isang pondo lang, intelligence fund lang ang sa kanila, 'di ba? Masyado tayong pinaglololoko ng mga 'to eh. That's correct. Pera ng taong bayan ang confidential fund. So dapat natin pong malaman. Isa pa, ang tanong nga diyan, kapag ang pera ba ng confidential fund ay ginastos sa mga activities na hindi po akma sa guidelines ng paggamit nito, ibig sabihin, non-related, confidential fund pa ba ang tawag sa pera na yan? 'Di ba? Hmm. Kasi kinonvert na nila eh. 'Di ba? From supposedly confi for peace and order, kinonvert nila into a like regular fund. O, edi lalong mas magandang pag-usapan, 'di ba? Ano pa ang sabi ni Sarah? Kaya may batas daw na bawal. Wala pong batas na nagsasabing bawal pag-usapan in public, bawal busisiin ang confidential fund. Siya lang ang may sabi nun. 'Di ba? Kasi kung meron pong batas na umiiral, yan po ay deemed abrogated na. Dahil kumukontra na po yan doon sa full disclosure act natin na pinirmahan ni Digong. Oh, yung transparency tapos merong ganon, secret, 'di ba? Tsaka tignan niyo mga pinagagawa dati nito ni Martires. Ito, pabor siya sa martial law noon sa Mindanao, which is ako rin pabor din ako nung nag-impose ng martial law sa Mindanao.
'di ba? And then yung panahon niya ni Duterte ha. And then continued detention of staunch Duterte critic Leila de Lima. Yun, hindi ako pabor doon. Kasi dapat alam na kasi sila yung taga-usig eh. Kay Leila de Lima eh. Itong Office of the Ombudsman. Ay, Ombudsman. O tama, sila. Tapos sandigan na papatitinggin yan, ganyan. Ngayon, dapat nakikita na rin naman nila na itong kanilang taong nililitis, wala namang matibay na ebidensya, 'di ba? Bagkus inimbento lang at wala rin namang credibility yung mga witnesses dahil paano magiging witnesses yung mga hayop na yan? Mga nakakulong, 'di ba? Tapos sila mismo nag-aaway-away yung witness dito sa kabilang kaso at yung witness sa kasong ito magkaaway. Oh, itinuturo doon na sala rin sa kabila, yung nandun sa kabila. Tapos yung kabila ganun din. Wala ho talagang kwenta, 'di ba? Sa kanya pinatagal lang nila ng pinatagal. And then yung kay Sereno, okay lang rin sa akin 'yun. Hindi naman talaga deserve ni Sereno na maging Chief Justice ng Supreme Court. Then upheld the plunder acquittal of ex-president and Speaker Gloria Arroyo. Ayun nga bakit nila 'di ba't nila inacquit yung plunder ni Arroyo? Ito yung problema rito sa ating bansa eh. Kaya ho mabagal ang proseso ng mga kaso kasi ho nagkakaroon ng pagdodoktor ng mga ebidensya, 'di ba? Ay naku, unang-una hindi naman po isasampayan kung hindi naman po sigurado yung mga nagsampa ng kaso na pasok talaga sa kaso ng plunder, 'di ba? Kaya lang gano'n talaga, may tinatanaw na utang na loob. And after all, ito naman pong ombudsman, titiisin na lang naman natin 'to hanggang August 6, 25. Next year po. Okay? Hanggang doon na lang 'yan. So, si PBBM naman ang mag-a-appoint. Yari kayo. Okay, kasi 7 years po ang term ng mga constitutional bodies natin. Katulad ng COMELEC, Ombudsman, Human Rights Commission, 'yan. Okay? So, para sa akin hindi tama yung ginagawa nila. Ito nga noong 2021, tignan niyo lakas ng loob nila ha. Issue noon, ilabas ng mga Duterte ang SALN. Very confident. Sabi ng palasyo, bahala si Ombudsman maglabas ng SALN. May nilabas ba si Ombudsman? Wala. Sabi lang ni Ombudsman diyan, merong ano ba tawag doon, circular, ganyan 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 na ibinabawal na ilabas ang SALN ng presidente. Kasi gagamitin lang daw naman sa pagsira sa kanya. Then again, sinabi na nga, open dapat yan, di ba? For public scrutiny. Ayaw nilang ilabas. Okay, so ito naman ang